Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah tafsir, nandun pa rin tayo sa Suratul Naba. At yung huling natalakay natin na ayah, yung labithina fiha ahqaba. Tama ba? May sunog. Nagsiga ka? Yung? Tray ng itlog? Matapang yun kasi may mga pala yan, may mga chemical din eh. Kaya patay yung lamok talaga sa kanya. Sa yung huli nating natalakay, labithina fiha ahqaba. Sa yung labithina fiha ahqaba, yung hukba na tinutukoy, yun nga ay mahabang panahon. At para sa kuffar, mananatili nga sila rito habang panahon. Pero sa mga mananampalataya, inshallah, ay mananatili lamang sila illa ma sya'a rabbuk, mananatili sila roon hanggat naisin ng iyong Panginoon. Pero yung mga tao doon na yung kuffar, syempre, mananatili sila doon ng habang panahon. Sumunod na aya, la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Hindi sila mananatili, hindi sila makakatikim dito ng lamig. Ibig sabihin malamig na panahon o malamig na inumin o malamig na pakiramdam. Lahat, kumbaga taliwas dito. Kasi naman talaga yung pangunahin na description sa impyerno. Apoy, init. Sa ibang mga relihiyon, nabanggit ko na ito nung nakaraan, meron sila paniniwala na may iba't ibang parusa sa impyerno. Halimbawa dito, merong impyerno na gawa sa yelo. Pero dito sa Islam, alhamdulillah, primarily yung apoy nga o yung impyerno nga ay nar talaga. Nar as in apoy. Na dito, yung nga, la yadukuna fiha barda wala syaraba, wala silang matitikman dito na anumang lamig o anumang inumin. Wala silang anumang inumin doon sa impyerno. Yun nga, nalalaman natin na para sa tao, napakahalaga para sa kanyang inumin. Yun nga, sa survival ng tao, sabi nga nila, makakasurvive ang tao ng 3 minuto nang walang hangin. Pipigilan yung hininga niya, di ba? So, average 3 minuto, mabubuhay ang tao ng walang hangin, 3 minuto. 3 oras, maaari siyang mabuhay na na-expose siya sa elements. So, kumbaga, na-expose siya sa ulan o matinding lamig. Mga 3 oras, manghihina na rin katawan niya at mamamatay siya. 3 araw, makakasurvive siya ng walang tubig. At 3 linggo, makakasurvive siya ng walang pagkain. So, ibig sabihin, kung merong tubig, merong inumin yung tao, kahit wala siyang pagkain, maaaring tatagal siya ng 3 linggo. Katulad nga nung nangyari nung nakaraan, yung naalala mo yun, isa yung July 16, 1990. Nasa malakas na lindol. Kayo hindi pa kayo panganak nun eh. Yung maraming gumuho na building sa Baguio. Nabalitaan niyo yun? Di ba? Maraming gumuho. Maraming namatay. Merong nahukay doon, hindi naman nahukay, na rescue. Nandun siya sa ilalim nung isa sa mga hotel na bumagsak. 11 days siya doon. 11 days. Ang ginawa daw niya, kaya siya nakasurvive, yung mga pumapatak na tubig sa ibabaw niya, iniinom niya. Wala siyang pagkain, pero tubig meron siya. Nakasurvive siya, alhamdulillah. Nahukay siya ng mga tao. Yung ay magandang gagawin kapag, actually nakakatakot yung ganung experience, yung matabunan ka. Matabunan, tapos yung nandun ka lang, tapos madilim. Kaya nakakatakot yung libingan eh. Akala lang ng tao, impyerno lang yung nakakatakot. Pati libingan mismo, nakakatakot na. Libingan mismo, nakakatakot na. Mag-isa ka doon. Tapos darating na sina Munkar at Nakir, tatanungin ka.
So hindi pwedeng babaliwalain ng tao yung kalagayan niya sa libingan. Kaya nga dapat nagsisikap ang tao na magpakamatuwid. Kaya kapag mayroong mga ganitong pagkakataon, di ba nag-fasting tayo ngayon ng Ashura, kunin natin yung pagkakataon. Huwag nating mamaliitin. Isipin natin, soon na lang naman, ganito, ganyan. Isipin mo yung napakalaking gantimpala. Kapatawaran sa isang taon mo na kasalanan. Paano kung mamatay ka na bukas? Diba? O di, alhamdulillah, yung isa sa mga huling nagawa mo, ang mag-ayuno ng gantimpala nito, kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa ng nakalipas na taon. Kasi nga, yung tinukoy dito na la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Wala silang matitikman dito na lamig. Ano mang klase ng lamig? Malamig na panahon nga o malamig na pakiramdam. O yun nga, wala rin silang inumin. At ang tanging magkakaroon sila, illa hamima wa gassaka. Waliyadu billah. Dahil nga, yung hamim, ano ito yung, kumbaga, yung magiging ano nila, pagkain at inumin. Itong hamim at gassaka. Sinasabi nga sa mga tafsir, na yung hamim, ito daw yung mainit na temperatura na lumalampas na sa temperatura ng pagkulo ng tubig. Pagkulo ng tubig. At yung gasak, nakapangilabot, di ba? Yung nga lang magpiprito ka ng bangus, di ba? Matalsikan ka ng ng mantika. Ang sakit na nun. O kaya yung paa mo madikit sa tambucho. Di ba? Ang sakit nun. Ang sakit. Yung hamim. So yung hamim na yon ipapainom sa kanila. O ipapakain, kumbaga. Yung ngayong hamim, nilarawan sa ilang ayat sa Quran, kalmuhli yagli fil butun. Kagalil hamim. Na katulad ito ng muhol, yung muhol yung kumukulong tubig. Yagli fil butun. Kumbaga, kumukulo ito sa tiyan, sa loob ng katawan ng tao, doon siya kumukulo pag ininom niya. Katulad ng pagkulo ng hamim. So yung hamim na yun, mainit na, tapos pinakulo pa, kumbaga nagdoble-doble na yung kanyang init. Nagdoble-doble na yung kanyang init. At yung gasak, Manila, yung nakakadiri talaga to yung gasak. Sita raw yung yung nana, yung pawis, yung luha, at kumbaga lahat ng lalabas sa katawan ng tao na nasa impyerno, may ipon yun at yun yung magiging gasak. Isipin nyo na lang, di ba, yung tao, halimbawa, di ba? Yung tao pawis. Mas madidikit ka sa tao na pawisan, di ba? Ayaw mo yun Nakakadiri, di ba? Kahit kambal mo pa yun, ayaw mo, madikit. Mayo nga sa akin, pawis na pawis ka Kakadiri, gano'n nga pa. Alkoholan mo pa yun. Alkoholan mo pa yun. Ito, mas matindi. So, yung tao na nasusunog sa impyerno, di ba masunog yung balat niya? O may lalabas doon na yung mantika nung balat niya, yung katawan niya, yung pawis, nana, at kung ano-ano, yun yung gasak. Na ito nga, sinasabi rin sa tafsir, yung gasak, malamig. Pero ito raw ay napakabaho. Napakabasangsang ang amoy. Ngayon na nababanggit yung tungkol sa pagiging malamig ng gasak. Kumbaga, dito kikita na natin yung konteksto, bakit ganito yung pagkakabanggit sa aya. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Wala silang mararamdaman o mararanasan dito na malamig o inumin, liban na lamang sa hamim at gasak. So matitikman nila na hamim, maaring mainit yung hamim, pero yung gasak, malamig.
Pero ng saysay ng malamig na inumin sa impyerno, kung ito naman ay binubuo ng mga nakakadiri ng mga bagay na ito. Di ba? At actually nga, kapag ka nagsama pa yung lamig at yung init, maaaring magpapalala pa nga yun ng parusa. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. Bawa niyan, kaya ngayong tao, di ba, masyado siyang nainitan, yung tao masyado siyang nainitan, tapos bigla siyang bubuhusan ng tubig. So magkakaroon ng heat stress sa kanyang katawan. Katulad lang din ng bakal. Bakal nga, di ba, nainitan ng masyado, tapos ilulublob sa tubig, halimbawa. Magkakaroon ng heat stress. So maaring maapektuhan yung kanyang tinatawag na temper, yung kanyang tibay. Maapektuhan. So maaaring may epekto rin talaga ito sa tao. So nga, pangalagaan naman tayo ni Allah, ligtas mula sa ganitong mga parusa. At yun nga, inilarawan ni Allah itong mga matatanggap ng mga tao sa impyerno na hamim at gasak bilang jazaaw wifaqa. Gantimpala na karapat-dapat. Gantimpala na karapat-dapat lamang. Na ibig sabihin, ang kanilang matatanggap na parusa ay marapat lamang ayon sa kasamaan na kanilang mga ginawa. Siyempre, anong kasamaan ang magkakaroon ng ganun katinding parusa? Siyempre, pangunahin dito, yung paglapastangan kay Allah. Shirk at kufur. Pagtatambal kay Allah at kawalang pananampalataya kay Allah. Ito nga ay jazaaw wifaqa, gantimpala na nararapat, na makakadagdag pa sa kanilang pinagdurusahan sa impyerno ang katotohanan na innahum kanu la yarjuna hisaba. Yung mga kufar, hindi sila naghahangad ng pagtutuos, o hindi, ayaw nila yung araw ng paghuhukom, o hindi nila pininiwalaan ang araw ng paghuhukom, hindi sila nananampalataya na merong araw ng paghuhukom. Pinagtatawanan nila, minamaliit nila, at iba't iba pang mga masama na, kumbaga, damdamin nila laban sa araw ng paghuhukom. Mga masamang paghihinala. Na hindi sila naniniwala na mayroon pang hantungan sa kabilang buhay na dito sila itutuusin. Akala nila pagka mamamatay na sila, yun na lang yun. Kaya ang ginagawa nila habang sila'y buhay, ina-enjoy na lang nila ang buhay nila, kumbaga. Kasi wala na silang iniisip na kabilang buhay. Akala nila ito lang ang buhay. Kaya yung iba nga kapag naging masama, napakasama nga talaga nila dito sa dunya kasi wala silang inaalala na parusa sa kabilang buhay. Pero nagkakamali sila. Nagkakamali sila. So yung kanilang hindi paniniwala sa araw ng paghuhukom o sa kabilang buhay, ay dulot din ng kanilang pagpapasinungaling. Wakadzabu bi ayatina kadzaba. Na sila ay, kumbaga, hindi sila naghahangad ng pagtutuos kasi nga, pinasisinungalingan nila kahit yung mga tanda ni Allah na naririto sa mundo. Dahil nga, ang ugat talaga niyan, kumbaga, ang pinakamalaking pwede nilang tanggihan, si Allah mismo. Na kung hindi sila naniniwala kay Allah, ibig sabihin hindi rin sila maniniwala sa mga tanda ni Allah, lalong hindi sila maniniwala sa kabilang buhay na napakalayo pa. Inisip nila napakalayo pa ng kabilang buhay. Napakalayo pa ng kabilang buhay. Wakadzabu bi ayatina kadzaba, nagpasinungaling sila sa aming mga tanda ng kadzaba. Ibig sabihin matinding pagpapasinungaling. Hindi lang nila ito itinatanggi, kundi itinatanggi nila ito ng matinding pagtanggi. Na yung kadzaba, isa itong verbal noun, kumbaga inilalarawan nito kung ano yung noun. Kumbaga, kadhib, kumbaga, pagpapasinungaling. Pero ito, kadzaba,
nagpapasinungaling. Kumbaga, inilalarawan nito kung gaano katindi yung pagpapasinungaling na iyon. Pero nga si Allah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Pero sa kabila ng kanilang kawalang pananampalataya na ito, si Allah, ang lahat ng bagay ay itinala na ni Allah sa isang aklat, sa isang talaan. Na yun nga, ibig sabihin nito, tiyak na nalalaman ni Allah ang lahat ng gawain ng kanyang mga nilikha. Na itinala na ito ni Allah at siya ay magagantimpala sa kanyang mga nilikha ayon sa kung anong nakatala sa talaan na ito. Kung ang kanilang gawain ay mabubuti, syempre mabuti ang gantimpala nito. Kung masama, masama rin ang gantimpala nito. Kaya nga nauna nang nabanggit, jaza'u wifaqa, gantimpala na karapat-dapat lamang. Bagaman nang tinutukoy doon primarily, kumbaga sa konteksto ng aya na nauna, yung jaza'u wifaqa, binanggit siya pagkatapos ng pagkakabanggit sa impyerno. Siyempre, pagdating sa paraiso, ganun din, magiging jaza'u wifaqa. Gantimpala na marapat lamang ang matatanggap ng mga mananampalataya. Kaya doon sa impyerno, kapag naroon na sila, sasabihin sa mga tao na naroroon, faduku falan nazidakum illa adaba. Kaya tikman ninyo ang kung anumang dinadanas ninyo ngayon. Tikman ninyo. Tiisin ninyo. Huwag kayong magreklamo. Kumbaga. At kumbaga, marami pang ibang bagay na maaring ginagawa sa kanila doon sa impyerno bilang pagpaparusa sa kanila. Kasi nga di ba yung nailarawan doon sa mga hadith, halimbawa yung chismoso, di ba? O yung nagpapakalat ng chismis, tumatawid siya sa ilog, tapos binabato siya ng bato sa kanyang bibig, yung nagpapakalat ng chismis yun, di ba? Tapos yung nag-iimbento ng chismis, yung kinakalawit yung kanyang bunganga. O yung ano yon, yung hindi ko maalala. Yung nagre-riba yata. Yung nagre-riba, yung binabato ng bato sa bibig niya. Tapos yung chismoso, yung hinihiwa yung kanyang bibig. Tapos meron binabagsakan ng bato sa ulo at iba't iba pa. So bukod doon sa apoy, meron pang ibang pinagtitiisan yung mga tao doon sa impyerno. Kaya lahat yun sasabihin sa kanila ni Allah, faduku falan nazidakum illa adaba. Tikman ninyo lahat yan at hindi namin kayo daragdagan ng anuman liban na lamang sa parusa. So hindi sila daragdagan ni Allah ng ginhawa, hindi sila daragdagan ni Allah ng kumbaga palugit o pahinga, wala. Bagkus ay maaaring mangyari pa na doon sa impyerno, nadaragdagan pa sila ng parusa. Nadaragdagan pa sila ng parusa. Na yung kahulugan nito, tikman ninyo kung ano man ang kalagayan ninyo ngayon. Hindi namin kayo daragdagan, liban na lamang sa karagdagang parusa ayon sa inyong kasalanan. At iba pang katulad nito. So nga doon sa impyerno, sa bukod doon sa apoy, so meron pang mangyayaring iba sa mga tao, depende sa kanilang kasalanan. Paano yung kung halimbawa yung tao? Chismoso na, tapos gumagawa pa siya ng riba, tapos nangangalun niya, at iba't iba pang mga kasalanan na ginawa niya, lahat yun daranasin niya sa impyerno. Lahat yun. So, hindi lang apoy yung daranasin ng tao sa impyerno. Maraming iba't iba pa. At yun nga yung palagi ko nababanggit. Sa impyerno, makakadagdag pa sa paghihirap ng tao sa impyerno yung pagsisisi. Yung psikolohikal na nararamdaman niya na nagsisisi siya, na hindi siya nanampalataya, hindi siya gumawa ng mabuti, hindi siya nakinig sa pangaral. So lahat ng yun ay magdudulot sa kanya ng karagdagang paghihirap. Nakaranas siya ng paghihirap sa katawan niya, sa balat niya na nasusunog, o doon sa mga bahagi ng katawan niya na pinarurusahan. Pero siyempre yung kanyang puso na kumbaga naghihinagpis dahil sa matinding pagsisisi, kabilang din yun sa kanyang daranasin. Kabilang din yun sa kanyang kumbaga
Hindi mo ma-imagine kung dito pa lang sa mundo, di ba? Nakatakot na yun na mangyayari sa tao. Dahil ba, meron siyang nagawang masama. May nagawa siyang masama. Tas sabihin na lang natin nakulong. Nakulong siya dahil sa kanyang ginawang masama. O di ba nagsisisi siya at yung pagsisisi niya ay nakakadagdag pa doon sa bigat ng kanyang pinagdaraanan doon sa kulungan. Na sa kulungan, hindi mo hawak ang oras mo doon. Sa kulungan, wala kang privacy. Sa kulungan, baka aapihin ka pa doon ng mga kapwa mo preso o ng mga bantay sa kulungan. Lahat yun nangyayari habang yung taong nakakulong ay nagsisisi sa kanyang ginawa. Na madali lang sana niyang hindi nagawa o naiwasan yung ginawa niyang krimen, pero ginawa pa rin niya. Yan ngayon, nakulong tuloy siya. So doon pa lang sa kulungan, kumbaga napakatindi na ng maaring pagsisisi ng tao. Paano pa kaya sa impyerno? Hindi na siya makakalabas doon Doon sa kulungan, maaring mapapatawad pa siya o mapapatawad, hindi, kumbaga, mabibigyan, pwede pala, pardon, tama. O kaya mabibigyan siya ng parole, o kaya mabibigyan siya ng yung good conduct time allowance. Yung kapag mabait ka sa loob ng kulungan, tandaan niyo yun award. May award. Good conduct time allowance. Kumbaga may mababawas sa sintensya mo pag mabait ka sa loob ng kulungan. Meron pa nga minabasa pa nga ako dun hindi ko alam, sa Brazil ba yun? Kapag nagbabasa ka raw ng libro, ang limit mo lang isang libro buwan-buwan. Isang libro buwan-buwan. Kapag natapos mo raw yung basahin sa loob ng isang buwan, tatanungin ka nung warden tungkol sa binasa mo. Kapag nakapasa ka, sa bawat libro na mabasa mo, merong 4 na araw na mababawas sa sentensya mo. Kung buwan-buwan, nakakabasa ka ng isang libro, 12 times 4, ilan? 48. 48, di ba? 10 taon kang basa ng libro. Di 480 days. So may isang taon yung mababawas sa sentensya mo. Halimbawa, sentensya mo 10 taon, o di nabawasan ng 1 taon tuloy, kakabasa mo ng libro. Kakabasa mo ng libro, tumalino ka pa. Di ba? Nakatulong pa, di ba? Sa kulungan may ganun. Paano sa impyerno? Walang ganun. Walang ganun. Di ba yung Ano ba yung aya na yun? May aya na tatawagin ng mga tao sa impyerno si Malik, yung anghel sa impyerno. Sasabihin nila, Malik, manalangin ka sa Panginoon mo, tapusin na niya kami. Kung gusto na nilang mamatay, mawala na lang sila. Pero hindi, sasabihin sa kanila, hindi, manatili kayo dyan habang panahon. Manatili kayo dyan habang panahon. So, napakatindi ng kanilang dadanasin. So nga, mananatili kayo dyan at hindi namin kayo daragdagan, liban na lang sa dagdag na parusa sa inyong mga kasalanan. At iba pang katulad nito, na sinasabi pa nga ng ibang mufassirin ayon kay Qatada mula kay Abu Ayyub al-Azdi. So sabi niya na hindi raw nagpahayag si Allah ng anumang aya na mas matindi pa kaysa sa aya na ito laban sa mga tao sa impyerno. Kumbaga, ang aya ng pinakamatinding babala laban sa mga tao sa impyerno, ito na ang pinakamatindi. Faduku falan nazidakum illa adaba. Tikman ninyo at hindi namin kayo daragdagan ng anuman sa impyerno liban na lamang sa parusa. Yun nga. Sinasabi rin na maaring mangangahulugan din ito na dahil habang buhay sila sa impyerno, habang buhay din na nadaragdagan yung kanilang parusa. So yung parusa nila ngayon mas matindi sa parusa sa kanila kahapon, tapos yung parusa bukas mas magiging matindi kaysa sa naging parusa ngayon. So isipin nyo na lang yan, di ba? Ang tao sa mundo habang dumadaan sa paghihirap, lumalakas siya, di ba? Lumalakas, nasasanay siya. Yung tao, sanay na nagko-construction, na initan. Bandang huli, masasanay na siya sa init Pero sa impyerno, hindi. Kaya nga sabi ni Allah, ano ang magdudulot na kayo ay maging matiisin sa impyerno? Wala. Walang magdudulot na masasanay kayo sa impyerno. Laging bago, nadadagdagan, o kaya nagkakaroon ng ibang parusa, napatindi ng pitindi para sa mga tao sa impyerno
Waliyadu billah. Kaya huwag na tayo magbakasakali. Huwag na tayo magbakasakali. Gawin na lang natin lahat ng mga dapat nating gawin, insyaallah. So ito yung pang 30 na aya ng Suratul Naba. Puro di ba, nakakakilabot ng mga pangyayari. At sa huling dulo o huling bahagi nito, alhamdulillah, puro naman tungkol ito sa paraiso. Alhamdulillah. Yung huling 10 aya. Yun na, inna lil muttaqina mafaza. Para sa mga may takot kay Allah, ang tagumpay. Hadaika wa anaba. Mga hardin at mga grapes. Wa kawaiba traba. Mga magagandang babae sa paraiso. Parang kinikilig na si Rashid, mamaya gusto na dito mauna sa paraiso. Nag-suicide pa. Unahan na kita. Makaasan dihaka at yung kopa ng alak. Layas mauna fiha lagwa wala kidhaba. Wala silang maririnig dito na anumang walang kwentang pananalita o kasinungalingan. Jazaan min rabbika ataan hisaba. Gantimpala mula sa iyong Panginoon na sapat na gantimpala. So lahat ng ito ay may kinalaman naman sa mga tao sa paraiso, alhamdulillah. At meron pa palang dulo na part na tungkol na naman sa ibang usapin. Pero generally, dito siya mahati yung tungkol sa Suratul Naba. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.